nagbabalik naman po muli para po magkomento po sa inyo dito po sa Tambayan Makabayan. Samahan niyo po ang inyong lingkod, magkomentuhan po tayo. Maganda umaga po muna sa inyo, tanghali, hapon, gabi at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos po tayong kalagayan, mga kababayan. Umpisa na po tayo, mga kababayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito po kumakalat po sa social media. Ito daw pong pahayag o post, itong post ni Kitty Duterte na sinasabi niya po na pahinga ka na, tatay. Marami po kasing kahulugan yan, mga kababayan. Ito po, yung kumakalat po sa social media. Ayon po kay PH Update. Yan, kay PH Update po ang nag-post. Pahinga ka na, tatay, sabi ni Kitty Duterte. Mga kababayan, sa kanyang post o sinasabing latest live post. Nakakalungkot po, mga kabayan, kung wag naman sana. Ang iniisip po natin ay yung tuluyang pagpapahinga po ay wag naman po sana, dahil ang hangad po natin ay makamit pa po ang katarungan ni dating Pangulong Duterte na siya po ay buhay, malakas, hindi po ba? At syempre po makabalik po siya sa lalong mabilis sa ating bansa. At syempre patuloy po tayong nananalangin, hindi po ba? Panalangin po natin, lalo-lalo po sa nakakita po ng napakagandang ginawa, paglilingkod sa ating bansa ng isang Rodrigo Roa Duterte. Ikumpara mo po sa mga nakarang presidente at sa kasalukuyang presidente. Ano po ba ang mas magaling para sa inyo? Yung nagpatakbo po nung nakaraan na si dating Pangulong Duterte o yung ngayong nagpapatakbo sa ating bansa ngayon? Sino po ba ang mahusay at magaling na paglilingkod na ibinigay po sa ating mga Pilipino? Lalo-lalo po sa ating seguridad. Hindi po ba? Ngayon po, mga kabayan, napakarami problema ng bansa natin na hindi po natin halos yan nakita sa panunungkulan ni dating Pangulong Duterte, lalo-lalo po ang talamak at laganap na korupsyon. Hindi po ba? At lalo-lalo po ang nagbabalikang pulburon at krimen sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya nga po sana po, ito pong post po ni Kitty na pahinga ka na, tatay, ay wag naman po sana loobin na ito pong post na ito ay pinagpapahinga na po ang ating dating Pangulong Duterte. Wag naman po sana. Sana itong post na ito, mga kabayan, ay isang pagpapahinga lang ng yung sinasabing pagod ka na, kailangan ng rest, matulog ka na para bukas makabawi ka ng lakas at nang tayo ay magkasama-sama at makapagkwentuhan na naman. Hindi po ba? Sana yung po sana ang kahulugan ni Kitty dyan. Wag naman po sana ang kahulugan dyan ay pinagpapahinga na po ang dating Pangulong Duterte na hindi na po natin makikita ng buhay. Wag naman po sana, mga kabayan, dahil ang hiling po natin, katulad po ni Kamanong, ay siya po ay humaba pa ang kanyang buhay nang makita pa po niya ang katarungan na grabe pong ginawang pamumulitika sa kanya. Dahil nga po, ginamitan po ng pera umano. Hindi po ba? Dahil kung hindi po ito ginamitan ng pera, mga kabayan, tamang proseso po ang ibibigay sa kanya. Tamang proseso. Mabibigyan po siya ng due process. Lalo-lalo po sa ating bansa. Hindi po ba? Kaya nga alam mo, ginamitan ng kapangyarihan kapangyarihan at pera. Kaya po napakabilis po ng proseso ng pagpapatapon sa kanya. Wala pang isang araw, hindi lumipas ang 24 oras, ay naipatapon na po siya sa Netherlands, dyan po sa ICC sa The Hague. Hindi po ba? Kaya nga po tayo po nananalangin na darating po ang panahon na ang ating dating Pangulong Duterte ay makamtan niya po ang pinagagawa pong kawalangyaan at katarantaduhan at pambababoy po sa kanya ng administrasyon po ngayon, mga kababayan. At syempre po, alam naman po natin matambay na hindi po tama ang ginawa dahil hindi naman po tayo bobo at gago at tanga para maniwala sa mga pinagagawa nila na wala pang 24 oras, mga kababayan, pinatapong ka na. Meron ka sariling soberenya, meron ka sariling justice system na hindi mo man lang dinala sa hustisya o sa korte ang isang dating Pangulo. Grabe pambababoy at pambabastos ang ginawa nila riyan. Hindi po ba? Wala man lang silang binigay. Samantalang ang simpleng kaso nga, di ba? Yung nagnakaw ka nga lang ng manok di ba? Dinadala ka pa sa korte Hindi po ba? Para pasagutin ka na ikaw ba talaga yung nagnakaw ka ng manok. Hindi ba? Samantalang ito si dating Pangulo, ibang klase kayo. Unbelievable. Hindi po ba? Tapos sasabihin nyo tama ginawa nyo. Kung gawin sa inyo yan, baka kayo manghingi rin ng due process pagka ginawa sa inyo yan. Hindi po ba? Ganun lang po yun. Yung ayaw nyong gawin sa sarili nyo, pero gustong-gusto nyong gawin sa iba. Hindi po, lalong-lalo pag kalaban nyo sa politika. Grabe kayo. Kaya nakakalungkot po na malaman po natin na ang nangyayari po sa ating dating Pangulong Duterte, siyempre po sa kabila ng kanyang edad, ay hindi naman po yan palakas ng palakas. Siyempre po ang ating katawan ay humihina dahil po tayo nagkakaedad. At alam naman po natin ang ating dating Pangulo ay marami ng karamdaman. Lalo-lalo po ang kanyang diabetes. May diabetes po kasi ang ating dating Pangulo. Hindi po ba? Tapos ngayon,
Naghihirap siya ngayon doon dahil una-una ang klima. Iba po ang klima ngayon sa sa Netherlands. Alam po natin diyan po napakalamig po sa panahon ngayon. Nagpi-freeze, parang mas malamig pa sa freezer ang weather po diyan. Siyempre po sa edad na 80 at ikaw ay lumaki at ikaw ay nasa tropical country katulad ng Pilipinas, hindi po ba na hindi nakakaranas ng yelo, ay bigla pong mapupunta ka sa isang bansa na mas malamig pa sa freezer. Di ba? Talagang ang iyong katawan, may karamdaman ka pa, mayroon ka pa mga sakit. Tapos nahandiyan ka. Tapos ang magpapainit lang sa iyo heater. Di ba? Siyempre hindi rin maganda sa bagayan, di ba? Yung singaw nung yung heater, hindi po ba? Ginagamit po yata diyan parang gas po ba ang pang-heater nila? Hindi po ba? Siyempre hindi ka sanay diyan. Yan din po ang napakabigat, yung init at lamig na ibubuga sa iyo. Hindi po ba? Kaya nga po tayo ay patuloy po nananalangin at nagdadasal na madugtungan pa po ang kanyang buhay at ang kanyang kalakasan, mga kababayan. At syempre po kay Ma'am Kitty at sa pamilya Duterte, huwag po kayo mawala ng pag-asa. May awa po ang Diyos. At lahat naman po ay meron naman pong darating na liwanag. Kung ang kadiliman po ang ibinigay po sa inyong pamilya, lalo-lalo kay dating Pangulong Duterte, dahil nakikita naman po natin yung gobyerno natin ngayon ay talagang puro kadiliman po ang kanila pong dinadanas at ipinakikita po sa sambayan ng Pilipino. Bakit po hindi kadiliman? Puro pagnanakaw po issue Biro mo, 3 taong pagnanakaw, gawa po ba ng matitino at yan po ba'y kabutihan na magnakaw ka na magnakaw umano ng mahigit 3 taon at pamumulitika? Hindi po ba puro kadiliman ng mga pinagagawa po ng mga damoho na yan? Hindi po ba, mga kabayan? Kaya nga po dito po sa nangyayari po sa dating Pangulong Duterte ay nagkakaroon naman po ng kahit papaano ay katulad po ng ICC nakakarma na po sila kahit papaano. Hindi po ba? Lalo-lalo po ang kanilang kapirahan ay naka-freeze na po ang kanilang mga kapirahan, lalo-lalo ang kanilang mga dolyares. At siyempre po ang kanilang mga visa, lalo-lalo po kung ikaw ay pupunta ng North America at ang iyong mga transaksyon na ginagamitan ng dolyares ay nagkakaproblema na po ang mga prosecutor dyan. Hindi po ba? Lalo-lalo po yung isang prosecutor nila na si Karim Khan, hindi po ba? Ay meron din pong issue na kinaharap dyan, pamumulestya po sa kababaihan, mga kababayan. At siyempre, ang pinakamabigat pa ay pinatawan pa sila ng isa na namang powerful na bansa na pagkakabilanggo sa kanilang bansa, sa Russia. Hindi po ba sa pangunguna po nung may kaso po ng pangmumulestya na si Karim Khan. Kaya nga po yung ginawa nila kay dating Pangulong Duterte ay nangyayari na rin po sa mga judges at dito po sa mga prosecutor, mga kababayan. Yung dinaranas po ni dating Pangulong Duterte, pagka minalas-malas po sila, ay dadanasin din po nila na sila po ay makulong sa Russia o sa Russia. Hindi po ba? At check na hindi po palalabasin ni Putin yan. Hindi po ba? Dahil galit na galit po si Putin sa mga yan, di umano, mga kababayan. At sana po, mga kababayan, huwag po tayong mawala ng pag-asa, syempre po, at ang pamilya Duterte, magdasal po tayo, dire-diretso lang po ang ating panalangin na malagpasan po at marausan po. At syempre po, ang buhay at kalakasan ng ating dating Pangulo ay patuloy po na madugtungan sa awat tulong. At syempre po, mga kababayan, tanging ang Panginoon lang naman po. Ang tanging Panginoon lang po ang lumikha na makapagsasabi po sa ating buhay kung kailan na po niya tayo pagpapahingahin. Siya po ang nagbigay at siya rin po ang kukuha ng ating buhay. Hindi po ba? At syempre, meron din naman po kasing pagkakataon. Yung iba po kasi hindi nakagustuhan ng Panginoon pagka kinitil mo na buhay mo. Hindi po ba? katulad po ng mga nagpapakamatay, syempre kagustuhan na po nila 'yon. Hindi po ba? Pero yung natural na ikaw pinagpahinga o sinasabing nagkasakit ka, nagka-cancer ka, o nagka-cancer tayo, nagkasakit tayo. Yun po ay oras po na yun, kahit sabihin mo may sakit tayo, marami tayong karamdaman. Panginoon na po ang nagbibigay po ng time o panahon pa para sa atin. Iba lang po yung kaso na tayo po ay kinikitil natin ang sarili nating buhay. Katulad po nung ginawa ni Judas. Hindi po ba si Judas? Nung magsisi po siya, ay kagustuhan niya na po nakitilin ang kanyang buhay. Hindi po ba, mga kabayan? Nabanggit lang po natin. Pero dito po sa ating dating Pangulo, alam naman po natin na ang dating Pangulo ay matatag, matapang, at syempre po ay lumalaban po yan, lalong-lalo po para po sa ating bayan, mga kababayan. At ang kalakasan naman po, sana po, mga kababayan, sobra lang po kasi ginawa nilang panggigipit yan sa dating Pangulo. Yung simpleng interim release, di po ba? Hindi nila maibigay sa dating Pangulo. Simple, interim release lang, kahit hindi mo na paalisin sa Netherlands. Makasama niya ang buong pamilya niya, nasa hospital, di ba? At least pati yung kanyang doktor na nasa Pilipinas ay pwedeng pumunta ron para ma-check siya, mabigyan ng tamang mga proseso o sinasabing yung tamang procedure
na ginagawa po sa dating Pangulong Duterte ng mga kanyang personal doktor. Di ba, lalo sa Pilipinas. Ginipit. Grabe, no? Simple. Napakadali. Kahit nga sa Netherlands lang, kahit nga yung hiling ng pamilya, hindi pinagbigyan. Kahit sa ating embahada, doon manatili ang dating Pangulo sa embahada natin sa Netherlands. Hindi pa rin nila kinatigan. Samantalang ang dating Pangulo ay hindi pa convicted. Wala pang ang kaso, wala pang hearing. Hindi po ba? Ganyan po katindi yung mga tao na yan. Pero sinasabi po nila, human rights sila. Pero yung human rights ni dating Pangulong Duterte ay kinikitil po nila. Ganyan po ang mga tao na yan. Lalo-lalo po yung nagkakaproblema na ICC. Kaya po darating din po ang panahon, mga kabayan, na ang ICC, dahil 3 bansa na po ang kumukundi na dyan, puro pa higante. Puro higante at powerful katulad na Amerika, Russia at China. Darating po ang panahon na mabubuwag na po yan. Baka mabuwag na rin po yan sa mga darating na panahon. Kasi wala na po nagtitiwala eh. At wala na magtitiwala pagka ganyan ang ginagawa ng ICC, lalo-lalo sa proseso ng kanilang pagtanggap o paghuli. Hindi po ba? Katulad yan, dinala sa kanilang Pilipinas pero tinanggap nila na walang due process. At siyempre, yung kanilang Rome of Statutes na sinusunod na rules ay hindi po nila na-implement sa bansang Pilipinas. Hindi po ba? Dahil, lagi po natin sinasabi, politika, mga kabayan. Pati po ang ICC ay kasama na po sa pamumulitika umano. Dahil po yata sa napakaraming pera yata na naisuhol yata sa kanila. At ngayon ay nakapris ang kanilang mga dolyares. Kaya po, Ma'am Kitty, sana po yung pahayag niyo po ay yung pagpapahinga po sa inyong ama ay wag naman po sana humantong doon po sa sinasabi pong pagpapahinga. Wag naman po sana. Lakasan niyo po loob niyo, Ma'am Kitty. Dito po kay Kitty, lakas lang po ang loob, may awa po ang Diyos. At ang buhay ng tao, ang Diyos po ang makapagsasabi. At lagi naman po tayo nananalangin at nagdadasal na madugtungan ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Ganun, napakarami po. Majority ng Pilipino, mga OFW na talagang nagdarasal po para po sa ating dating Pangulo. Nasa makarecover po siya at syempre po madugtungan po ang kanyang buhay. Ganun din po sana. At ito po sanang kumakalat na pahayag ng ating Ma'am Kitty ay sana po ay wag naman po sana humantong doon sa buhay. Na sana po wag naman po ngayon. Kasi malaking problema po yan. Lalo po nga magkakagulo po ang ating bansa, mga kabayan. At baka po tuluyan na pong isumpa ng majority ng mga Pilipino si Bongit at si Bangag. Galit na galit na nga po sa pamilya Marcos, Romualdez, Araneta ang majority ng mga Pilipino, lalo-lalo po sa ginawa nila kay dating Pangulo at lalo-lalo po sa korupsyon na ginawa nila at may bisyo pa na pulburon, ay baka po lalo na po, mga kabayan, kamuhian na silang tuluyan ng mga Pilipino. Ang hindi na lang po ang kanila lang, meron naman matitira dyan. Ang matitirang kakampi nila, siyempre po, yung kauri nila. Kauri. Hindi po ba? Yung mga kauri nila ang matitira na lang po dyan, mga kababayan. At siyempre, yung mga tumatangkilik sa kanilang mga bisyo umano. Hindi po ba? At yung mga makakaliwa, doble kara naman po yan eh. Ang makakaliwang grupo, doble kara yan. Mga kababayan, mahirap pong pagkatiwalaan ng mga salot na yan umano. Hindi po ba? Yan po mga kababayan, ang ating komento po dito po sa kumakalat po sa social media na pahayag daw po ni Ma'am Kitty. Lakas-lakas lang po ang loob. Siyempre po, tayo po ay nananalangin. Lagi po natin sinasabi yan. Manalangin po tayo at magsama-sama para po sa buhay at kalakasan ng ating dating Pangulong Duterte. Tis-tis lang po tayo. Tis-tis lang po, Ma'am Kitty at sa pamilya Duterte. Laban-laban lang po. At may pag-asa at liwanag naman po darating sa inyo po at sa buong Pilipinas. Thank you po sa gusto po natin tambayan mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin, sa mga nagko-comment, like, share, subscribe. Thank you po sa inyo at shoutout po sa lahat po na nagbibigay po ng biyaya at tulong. Mabuhay po kayo. Ingat po kayo sa inyo po mapagawa. At syempre po yung dasal po natin, ulitin po natin, yung dasal po natin at panalangin na magsama-sama po tayo na maingatan po ang pamilya Duterte at ganoon din po ang ating buong sambayanan. Tayo pong lahat ay maingatan sa kapahamakan, mga kababayan. At madugtungan pa po ang buhay at kalakasan ng dating Pangulo. Thank you po sa mga panalangin mga kabayan. Ingat po tayo. At syempre po, happy holidays at God bless po sa ating lahat. At maligayang Pasko po. At sana po ay Pasko po sa atin araw-araw mga kababayan. Thank you po. Paalam. Bye-bye.